Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Musliman o hindi. Ngayon po ay pang-28 at welcome sa araw-araw na ating pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga unang part ng ating pagbabasa. Ini-guide ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katawan. Tutuloy po natin ito ngayon sa Suratun Nisa, ang kababaihan, verse 41. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paano kaya kung kukuha kami mula sa bawat nasyon ng saksi at ginawa ka namin, O Muhammad, sa kanila bilang saksi? Sa araw na yaon, hihilingin ng mga hindi nananampalataya at sumuway sa sugo na sila ay matabunan ng mundo. Hindi sila makapaglilihim kay Allah ng anumang salaysay. O mga nananampalataya, huwag kayong lalapit sa obligadong pagdarasal habang kayo ay mga lasing hanggang sa malaman ninyo kung ano ang sinasabi ninyo o kaya ay kung ano ay nasa ritual na karumihan hanggang sa kayo ay makaligo muna. Liban na lamang doon sa mga dumadaan lamang sa masjid. Kung kayo ay may sakit o naglalakbay o kung sino man sa inyo ang gumamit ng palikuran o nakipagtalik kayo sa kababaihan at wala kayong matagpuang tubig, ay magpadalisay kayo gamit ang malinis na lupa. Ipunas ito sa inyong mga mukha at mga kamay sa tayammum. Tunay na si Allah ay mapagpaumanhin at mapagpatawad. Hindi mo ba nakita yaong binigyan ng bahagi ng kasulatan? Ipinagpalit ito sa kamalian at naghahangad na kayo ay maligaw sa landas? Si Allah ang nakaalam sa inyong mga kaaway. Sapat si Allah bilang kakampi at sapat si Allah bilang tagatulong. Kabilang sa mga Hudyo ay yaong mga bumabago sa mga salita sa tamang gamit ng mga ito at nagsasabing, narinig namin at sumuway kami at makinig ng hindi nakaririnig at tingnan mo kami sa pagbali sa kanilang mga dila at paghamak sa relihiyon. Kung sinabi lamang nila na nakinig kami at sumunod kami, ay hintayin mo kami na makaunawa, ay mas mainam ito para sa kanila at mas marapat. Ngunit isinumpa sila ni Allah sa kanilang kawalan ng pananampalataya, kaya sila ay hindi nananampalataya, liban na lamang sa iilan. O ang kanang kasulatan, manampalataya kayo sa ipinahayag namin na nagpapatibay sa anumang tangan ninyo, bago pa namin burahin ang mga mukha at iharap ito sa likuran nila, o kaya ay isumpa namin sila tulad ng pagsumpa namin sa mga lumabag sa Sabath, ang utos ni Allah ay matutupad. Tunay na si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambalan, subalit siya ay magpapatawad sa iba pang kasalanan liban dito para sa sino mang kanyang naisin. Sino mang magtambal kay Allah ay nag-imbento ng kasalanang malaki. Hindi mo ba nakita yung mga nagmamalinis sa kanilang mga sarili? Pagkos si Allah ay nagdadalisay sa sino mang kanyang naisin at hindi sila maaapi kahit pa ito ay kasing liit ng hibla ng buto ng datiles. Tingnan mo kung paano sila mag-imbento laban kay Allah ng kasinungalingan at sapat na ito bilang kasalanang malinaw. Nakikita mo ba yung mga binigyan ng bahagi ng kasulatan na naniniwala sa mga pamahiin at Diyos-Diyosan at nagsasabing tungkol sa mga hindi nananampalataya? Sila ay higit na nagabayan kaysa sa mga nananampalataya sa kanilang pamamaraan. Sila yaong mga isinumpa ni Allah. Sino mang isumpa ni Allah ay wala kang makikita para sa kanya na tagatulong. O sila ba
ay may bahagi sa pagmamay-ari sa kaharian? Kung gayon nga ay hindi sila magbibigay sa tao ng kahit isang tuldok sa buto ng datiles? O kinaiinggitan ba nila ang mga tao dahil sa ibinigay ni Allah sa kanila mula sa kanyang biyaya? Ibinigay na namin sa angkan ni Abraham ang kasulatan at karunungan at ibinigay namin sa kanila ang kahariang dakila. Ang ilan sa kanila ay naniniwala rito at ang iba naman ay nagtatakwil at nagtataboy sa mga tao palayo rito. Sapat na ang impyerno bilang apoy para sa hindi nananampalataya. Tunay na yaong mga nagtakwil sa aming mga talata ay itatapon namin sa impyerno. Tuwinang ang kanilang mga balat ay masusunog ay papalitan namin ito ng bagong balat upang matikman nila ang parusa. Tunay na si Allah ay makapangyarihan at maalam. Ngunit niyang mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan ay papapasukin namin sa mga hardin na sa ilalim nito ay dumadaloy na ilog at mananahan sila rito habang panahon. Para sa kanila rito ang mga asawang dalisay at ipapasok namin sila sa ililim na malamig. Tunay na si Allah ay naguutos sa inyo na ibalik ang mga pinagkatiwala sa inyo sa nagmamay-ari nito. At kung kayo ay maghahatol sa mga tao, ay maghatol kayo ng may katarungan. Tunay na si Allah ay mainam na nangangaral sa inyo nito. Tunay na si Allah ay nakaririnig at nakakakita. O mga nananampalataya, sundin ninyo si Allah, sundin ninyo ang sugo at ang mga may otoridad sa inyo. Kaya kung kayo ay magtalo-talo sa isang bagay, ay ibalik ninyo ito kay Allah at sa sugo kung kayo ay nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. Ito ay mainam at pinakamagandang kahihinatnan. Hindi mo ba nakita yung umaangkin na sila ay nananampalataya sa ipinahayag sa iyo o Muhammad at gayon din sa mga ipinahayag sa nauna sa iyo? Nais nilang humingi ng hatol mula sa mga Diyos-Diyosan. Hanggang dito na lang po muna, inshallah. Bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Naway gantimpalahan tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.